Guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Guys, bumalik na yung ating official Facebook account, Jose Opa Molleda Jr. sa Facebook with over 500,000 followers na recover natin ito. Sa pamamagitan, guys, ng pag-verify ng ating Instagram. Ayan, kung meron kayong Instagram na nakalink sa inyong Facebook, dahil nga po ito, pakita ko sa inyo, no? Ayan, diretso na kagad tayo dito sa ating video. Wala nang patumpik-tumpik. So, share ko lang sa inyo yung nangyari dito sa ating account. Ayan, May 24, almost 8 days, no? Bago na ibalik itong ating account. May 24, yesterday is June 1, na-recover natin ito. Bumalik siya almost 1 week na disabled yung ating Facebook. So, pang ilang ano na ba to? Pang ilang disabled na? Actually, pang 3. Okay? Yung una is nung ano ba yun? Nakalimutan ko na. Pero ito, pang 3 na to kasi yung pangalawang ginawa natin na account is na-disabled din yon. So, I suggest kung kayo ay na-disabled, na-lock yung inyong account, wag kayong gagawa, guys, ng same profile name. Wag kayong gagawa nun. Wag na kayong gagawa ng bagong Facebook account kung nakapag-meta-verified na kayo dati. Wag na kayong magdo-double account. Kasi nga po, nadedetect na ni Facebook. So, yun yung nangyari sa atin. Gumawa tayo ng bagong account para at least, di ba, ma-message natin yung mga relatives natin, family natin, and then yung mga nag-inquire sa atin about dito sa Fiso Wi-Fi. And, ano pa ba? For some purposes. Kaya nag-create ako ng pangalawa. Unfortunately, na-disable din yon, na-lock din. So, I suggest, wag na kayong gumawa. Instead na gumawa kayo, i-appeal nyo na lang. So, ano nga ba yung ginawa ko? So, nag-isip talaga ako, siguro mga 5 days ko siyang naisip na paano ko ba makakausap yung support? Kasi nga, yun lang yung pinaka-way natin para mag-appeal tayo or mag-send tayo ng problems or ng ating encounter ng mga, sabihin natin, glitches or error sa ating Facebook. So, ito yun, May 24. Tapos, ito na yung account natin ngayon. Na-recover na natin siya kahapon. Nagpalit na din ako ng profile picture, nag-update na din ako ng mga phone number, and then yung mga nakalink na information para at least, di ba, chinek natin maigi kung na-compromise ba yung account natin, pero wala naman. So, yun, upon checking, bumalik na yung account natin ito kahapon. So, ngayon ko lang siya i-open para at least makita nyo. Ayan, 1 day ago, you're back on Facebook. So, i-click natin ito. Ayan. Hi Jose, thank you for taking time to request a review. We reviewed your account and saw that activity on it does follow our community standard. So, you can use Facebook again. We're sorry that you weren't able to use Facebook for a while. Sometimes we need to take action to help keep everyone on Facebook safe. You can learn more about why we disable your account by visiting community standard. So, hindi na natin kailangan itong gawin kasi nga wala naman tayong nalabag na community standard. Pero, bakit nga ba na-disable yung account natin? Number 1, yung impersonator. Kung meron kayong duplicate account, yung profile, possible na detect ni Facebook yan. Kung meron kayong mga nakalik na information dun sa duplicate account nyo. So, sample, meron na kayong account na Jose Opa Molleda Jr. number 1. Tapos yung Jose Opa Molleda Jr. number 2. Same sila ng ginamit nyo na details like yung phone number or email. So possible yan, i-disable both ni Facebook yan. Okay? So I suggest kung kayo is na-disabled ngayon kasi meron ako mga nabasa sa ating comment section. Pang-5 account na daw niya na ginawa niya. Yung profile is lahat disabled. Kasi nga po, same details, same name yung ginagamit niya. So, mahirap po yun. At meron pa din akong mga nabasang comment na naging not payable yung payout nila kasi nga duplicate yung account. So, yung unang Facebook account nila is nag-generate ng earnings. Yung pangalawa is hindi. So, parang ganon. Dahil sa duplicate payout setting or yung name or yung bank details. So, yun din yung nangyari sa atin kasi nga meron din akong same na profile account na same din yung number tsaka email na ginamit ko para po maka-login. Pero yun nga, I suggest huwag nyo nang gawin yun. Okay? So, ang naisip ko na solusyon
ay mag-meta verified ako sa Instagram. Okay? So, yung Instagram kasi guys is pwede po yang i-link sa Facebook. So, ngayon, dahil hindi naman nalock yung Instagram account ko, eto yung mineta verified ko kasi nga nakalink naman yan eh. So, yung support ni Facebook at Instagram is same lang yon. So, ayan, meta verified ako dito sa ating Instagram. So, meron tayong benefits dito na makukuha. At isa na nga dito, yung enhanced support. So, number 1, meron kang meta verified batch. Ayan. Yung kulay blue check na nakalagay dun sa pangalan. Ito yung Instagram account natin. Impersonator. Ayan. So, ito nga yung ginagawa ng meta verification para po i-eliminate yung mga duplicate account natin or kung merong nag-impersonate sa atin. So, magkakaroon yun ng violation or ma-disable yun. Ngayon, kung kayo is merong ang duplicate account or profile account, possible ma-disable yun. Kasi nga, tinurn on natin itong blue check. Okay? So, ayun, upgrade profile features, exclusive stickers, ayan, access free trial features. I don't know kung ano ito. Pero ito yung isa lang na kailangan natin. Enhance support. Ayan, find answer to your question and get help. Troubleshooting account and profile issues. Easily contact support agents. Ayan, contact support agents via email or chat to get answer to your questions to help troubleshooting account and profile issue. So, napaka-fortunate natin kasi nga, na-verified ko to. So, ang ginawa natin, syempre, para ma-meta-verified nyo yung inyong Instagram na nakalink sa inyong Facebook is kailangan nyo syempre ng ID. So, yun lang naman yun at selfie. So, click natin yung get support. Ayan. So, meron tayo dito guys na option, find support cases. Ayan. So, ngayon is meron pa tayong in review kasi nga wala pa silang sagot sa mga una nating sinend. Ito yung ating case file. Ayan, yung case ID, date filed, ayan, May 29. Nung May 24 tayo guys na disabled. So, May 29, tsaka ko lang naisip na, ay, oo nga, nakalink pala yung ating Instagram sa aking Facebook account. So, hindi naman siya nawala ng access yung Instagram ko. So, ang gawin ko, ito na lang yung i-verified ko. So, magkano yung verification sa Instagram? Same lang naman kay Facebook, nasa 600 pesos. Okay? So, okay lang yung at least nabalik yung account natin. So, ito yung details na nilagay ko. Follow up on account suspension, appealed, no update since submission on May 24. So, na-receive natin yung ating disabled or lock account status no May 24 din. Kaagad tayo nag-appeal no May 24 din. 2025 and May 29 wala pang update, May 30, 31 yun, tsaka bumalik kasi nga yan, nag-send na tayo ng support, nabasa na nila. So ito yung pinaka form or yung script na ginamit ko. Actually ginawa natin ito, ayan, para at least formal. Syempre gusto ni Facebook formal yung ating isesend na na-encounter na error or glitch or yung ating explanation kung bakit nga ba nalock yung Facebook account natin or bakit nga ba hanggang ngayon wala pa ring update sa status natin. So, eto yon. Kung gusto nyo makuha itong script na to, ilalagay ko dyan sa pin comment section or ilalagay ko dyan sa description, okay, ng ating video. So, i-copy-paste nyo na lang. Palitan nyo na lang ng pangalan or ng details. Okay? So, ayan. Dahil hindi pa completed ito, in review pa rin siya nung May 31. So, click natin ito, guys. Actually, everyday ko silang pinapollow up dito. Ayan, ang dami kong follow up dyan. So, hindi na lang natin babasahin yan. Pero ito na lang pinagawa lang sa akin, guys, is pinasend sa akin yung aking ID for confirmation. Dahil sabi nila, ayan, ito yung sinend natin na appeal. Ayan, nag-send ulit ako ng follow-up. May 24 na regarding on disabling of my Facebook account. As of today, May 29, the status of my appeal has not changed. And I continue to see the same notification and I log in. Please see attachment. Nung nag-login ako, ganito pa rin yung nag-a-appear. Ayan. Naka-yellow. And then, walang way para bumalik yung account natin. So,
Ang pinagawa sa akin ni support is mag-send ako ng ID to prove yung aking identity. Sabi nga, so possible ang naging problem dito is yung identification, no, ng ating account. Kasi nga meron tayong duplicate ng mga accounts. So, ayan. Saan na ba yan? Sabi dito, thank you for waiting patiently. Do understand the time frame of this case issue from the relevant team may be very high. So, huwag tayong mag-expect na mabilis silang sumagot kasi nga maraming ang nagme-message sa kanila regarding their issues, no, sa Facebook account nila. So, talaga nang kailangan natin maghintay. Okay? So, ang pinagawa sa akin, magpasa ako ng ID, tapos hintayin ko na lang daw na kusa magla-login yung account ko. And yun naman talaga nangyari. Wala na akong ginawa na other appealing. Nung pag-open ko kahapon ng umaga, mga magna 9 a.m., nakalagin ako kagad. Wala nang problem. Kusa nang nag-login. Siguro dahil successful. Ito yung ID natin pinasa. Ayan, yung ID natin pinasa. Okay? So, ayun. So, under investigation pa din yung ating problem. Pero, yun, good news, bumalik na yung ating Facebook. So, ayan, makikita nyo guys dito sa ating Yahoo Mail, no, na nabalik na nga. And then, ito naman yung pinagawa sa atin. Thank you for sending us identification documents. We've successfully verified your identity. So, napatunayan nga na sa atin yung account. So, yun yung ilalagay ko din yung link nito para makapagpasa kayo ng ID nyo kahit hindi nyo na makausap yung support. Kasi ganyan lang din mapapagawa sa inyo. Una is i-verify yung inyong identity. So, kailangan nyo magpasa ng katulad ng ginawa ko. So, ilalagay ko lang din yung link dyan sa may description or sa may comment section. At syempre guys, kung nagustuhan nyo ito as nakatulong, please pa-like and pa-subscribe naman kasi mag-almost 200,000 subscriber na tayo sa YouTube. So, yun, sana umabot tayo sa 200,000 subscriber. Okay? So, next, ayan na, bumalik na yung ating account. So, ingatan natin yung ating account dahil ayaw nga ni Facebook, no, na mayroong mga duplicate account, lalong-lalo na kung kayo ay monetize. At syempre, ang dami din gumagaya ng mga impersonator. So, isang factor din yung mga yan kung bakit pati yung original account is na-disable dahil nga po dyan. At the same time, iwasan nyo pong magkaroon ng mga community standard violation. Ayan po yung mabibigat na violation. Kung meron kayong nalabag sa cybersecurity, incitement, yung mga politic issue, so be very careful sa pagpo-post ng mga videos regarding sa mga topic na ganyan kasi pwede ma-disabled or pinaka-worst case scenario siguro ay lock na matagal. So, kailangan niyo yung ma-verified or ma-unlock bago mag 180 days or 6 months, no? Kasi nga, permanently lock na yan or disabled. So, wala na tayong mare-recover na Facebook account kasi nga, napatunayan ni Facebook na yung appeal natin ay rejected kasi nga, totoo naman na lumawag tayo sa community standard. So, be very careful. Nasa sa atin pa din kung ano nga ba yung ilalagay natin, ipopost natin. Kasi nga, kumbaga, para dito kay Facebook is hindi naman sa atin tong Facebook na to. Nakikirenta lang tayo. Ganon. So, hindi sa atin yan. So, sila yung may authority na disable yung mga account na yan, na suspicious, or napatunayan na lumabag talaga sa policy. Okay? So, yun lang muna for now. Maraming salamat sa paghintay ng update natin and successfully na-recover natin gamit yung pag-verified ng ating Instagram account na nakalink dito sa ating official Facebook account and successful naman nakapag-send tayo ng ID to verify yung ating identity and authenticity. So, yun, successful na recover after 8 days. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.